Ayon sa kwento ng mga tao, sa paanan ng Mount Makiling ay may isang nilalang na hindi ganap na tao at hindi rin lubos na diwata. Siya si Maria Makiling, ang tahimik na bantay ng bundok. Noong unang panahon, ang bundok ay sagana sa buhay. Ang mga batis ay malinaw na parang salamin. Ang mga puno ay matatayog at luntian. At ang hangin ay may dalang kakaibang kapayapaan. Sabi ng matatanda, ang lahat ng ito ay hindi nagkataon. May nag-aalaga, may nagmamasid, at iyon ay si Maria Makiling. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid, may ilang magsasaka ang nakakakita ng isang babaeng nakaputing kasuotan na naglalakad sa gilid ng kagubatan. Ang kanyang buhok ay humahaplos sa hangin at ang kanyang presensya ay may dalang ginhawa at hiwaga. Hindi siya nagsasalita, ngunit nauunawaan siya ng kalikasan. Kapag may nawawalang hayop, ito ay kusang bumabalik. Kapag may nagugutom, tila may mahiwagang kamay na nag-iiwan ng pagkain sa kanilang pintuan. Ngunit hindi lahat ng tao ay marunong magpasalamat. Sa paglipas ng panahon, dumating ang kasakiman. May mga taong pumutol ng mga puno nang walang pahintulot. May mga nanghuli ng hayop para lamang sa kita. At may isang lalaki na naniwalang may kayamanang nakatago sa loob ng bundok. Isang gabi, habang siya'y naghuhukay, may isang tinig ang bumalot sa hangin. Tumigil ka. Paglingon niya, nakita niya ang isang napakagandang babae, si Maria Makiling. Sa halip na matakot, siya ay ngumiti. At kung hindi ako tumigil? Tanong niya. May kapalit ang bawat bagay, sagot ng diwata. Ngunit hindi siya nakinig. Kinabukasan, nawala ang lalaki. Hindi na siya nakita kailanman. Sabi ng iba, siya raw ay naligaw magpakailanman sa kagubatan. Sabi naman ng iba, siya'y naging bahagi na ng bundok. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. May isang binatang tunay na umibig kay Maria Makiling. Hindi siya sakim at tunay ang kanyang hangarin. Madalas silang magkita sa lilim ng mga puno, nag-uusap sa ilalim ng buwan. Ngunit may isang kondisyon ng diwata. Kung pipiliin mo ang mundo ng tao, mawawala ako. Dumating ang araw na kinailangan pumili ng binata at pinili niya ang mundo. Sa araw ng kanyang kasal, may ilang nakakita ng isang babaeng nakatayo sa malayo. Tahimik, maganda, ngunit may lungkot sa mga mata. At nang tumunog ang kampana, naglaho siya. Mula noon, nagbago ang bundok. Ang dating masaganang kagubatan ay tila nalungkot. Ang mga biyaya ay unti-unting nawala. At ang presensya ni Maria Makiling ay naging isang alaala na lamang. Ngunit ayon sa kwento ng mga tao, hindi siya tuluyang nawala. Sa mga gabing tahimik, kapag ang hangin ay malamig at ang buwan ay maliwanag, may mga nakakarinig ng mahinang yabag sa kagubatan. May mga naliligaw na ginagabayan pabalik. May mga mabubuting puso na pinagpapala. At may mga sakim na hindi na muling nakabalik. Dahil si Maria Makiling ay hindi lamang isang kwento, siya ay paalala na ang kalikasan ay may kaluluwa, na ang kabutihan ay may gantimpala, at ang kasakiman ay may kapalit. Aral ayon sa kwento ng mga tao, ang bundok ay nagbibigay, ngunit marunong din itong kumuha pabalik.